verse 27. Verse 12 to verse 27 po ang basa ko, no? Babasahin ko po. Ang sabi dito, tungkol po ito sa katawan ni Kristo, ang pagkakaisa ng mga churches, yung totoong mga anak ng Diyos. Yung totoong sumasampalataya kay Jesus Christ, kaya tinatawag na the body of Christ. Ayon dito. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagabat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. So yun po yun mga kaibigan, ano? Kaya kung binasa ito, para po malaman natin kung paano po tayo mag-grow. Kailangan natin ng komunikasyon sa kapwa believers. Yung natutunan niya, nalalaman niya, pwedeng i-share sa atin. Yung nalalaman natin, i-share din natin. Ganun po yun. Kaya nga sinabi, dapat magmahalan, magkaisa. Diba? May mga sinasabi yung ganyan. Then sa verse 13, sapagkat ang isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ito ang ganda mga kaibigan. Makasalanan ka man o hindi. Kaya wala po ano dito kay Jesus Christ. Once na pinag-isa po tayo sa isang katawan ay we are part sa Kanya. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kundi marami. Kaya kailangan natin ng togetherness, parang bonding sa kakapwa believers mga kaibigan. Walang anuhan sa kapatiran ni Kristo, walang pagtaataasan eh. Kasi may na-observe din ako no, sa observation ko rin, meron ding yung lalo na yung mga magagaling sa Bible, mga scholarship, mga matatalino, yun minsan yung iba ay umaano yung kanilang pag-iisip na mas magaling ako kaya parang hindi sila hindi masyadong nakikipag-close sa mga maliliit. Merong gano'n. Hindi gano'n dapat. Dapat marami ka bang alam o konti lang nalalaman o walang mga alam, dapat matured or baby, dapat magkaisa. Para yung matured, tuturuan niya yung baby, tapos may baby din na may baby na may alam siya, ngunit dahil baby pa nga siya, konti pa lang yung nalalaman niya, na yung nalalaman niya ay hindi nalalaman nung matured. May mga ganong bagay mga kaibigan, kaya dapat merong pagkaisa para mag-share, bawat isa ay magkaroon ng pagsalu-saluhan, parang gano'n mga kaibigan. Kaya doon mag-grow. So yung matured, mas lalo siyang mag-grow kasi may natutunan din siya sa mga sanggol. Gano'n po yun mga kaibigan. Hindi sa Panginoon ay pantay-pantay, wala pong na sana po 'yan. Ito share ko lang po based sa aking experience po 'no, sa aking aking pag-observe at sa aking personal experience din po na, ay ito pala yung gusto ni Lord. Kaya share ko. Ayun dito sa verse 15, kung sabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Verse 16, at kung sasabihin ng tainga sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Verse 17, kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig?